Magandang hapon, mga mahal na kapamilya. Sa taglay mo, ikas na kayamanan, pinag-aagawan ka ng mga layuan. Buwan ay dumating ang mga dayuhan, sila ay dumaon sa isla na Mactan. Tayo'y sinailalim ang kapangyarihan sa pamamagitan ni Ferdinand Magellan. Ngunit sila pula po kanyang tinutulan, mga kagustuhan ng mga dayuhan. Ito ay lumaban ang harap-harapan at nasawi nito si Magellan. Kuya, Ngunit ang masakit, tayo'y nagsisyahan at ibang lahi ang magbigan. Habang naapit, di makatarungan sa Pilipino ay nagpapataya. Bansang Pilipinas, puno ka ng yaman, ngunit ang mamamayan ay nahihirapan. Kaya tanong namin sa puso't isipan, hanggang kailan itong kaguluhan? Salamat Panginoon sa iyong kabutihan, dala mo sa amin isang bintana, aming tinuruan ang tayo sa pamagitan ni Sir Robert. magandang hapon, Sir Robert Gan. Isang pamantayan ang ating batayan, upang tayo'y maging ganap na huwaran. Tayo'y magkaisa at magtulong-tulungan upang biyaya Magandang hapon, Ate Viola. Ganun din kay Ate Bolay, dyan sa Pampanga. ng Diyos Bolay de Leon. nakalaan sa buhay natin, puso at isipan. Kung itong hiwaga at katalinuhan, at higit sa lahat, buhay na walang hanggan. Walang pataasan, Walang pagalingan, kababa ang loob. ang ating kailangan. Sapat na karunungan ay hindi ba kaya Tama. upang makamit ang kaligtasan? Tayo na't magkaisa, mga Pilipino, upang mabuksan na ang biyayang ito, upang ipalaganap at sa buong mundo. Unang pinagpala tayong mga Pilipino. wala nang Mahirap. wala nang mayaman, ibang gagawin ang ating kailangan sa pamamagitan ng Ang pamantayan. biyaya ng Diyos ay ating makamtan. Isang ikaw ay payagan, agawin ng dayuhan, buong
sa'yo'y ilalaan. Mabuhay ka, ina naming bayan. Buhay ka, ina naming bayan. Mabuhay ka, ina naming bayan. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Magandang hapon pong muli sa baka mahal naming taga-subaybay ng God Divine Government, no? Sa ngayon po medyo pagod, puyat dahil sa biyahe. Alam niyo naman, laging asalansangan ang inyong lingkod. Pero bagamat pagod, tuloy lang po ang gawain. Dahil yung pagod ay madali naman po yung mawala. No? Magandang hapon po sa mga manonood. Sana po subaybayan niyo yung ating YouTube channel, yung God Divine Government. No? Nandyan po nakasave yan sa YouTube. Bagamat live sa Facebook, ina-upload po namin yan sa YouTube para hindi mabura. Kasi ito yung magiging daan natin sa maganda layunin ng programa pong ito, no? Ngayon marami lang yung nagtatanong, haka dahil nagla-live tayo sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Hindi naman daw tayo pastor o kung ano pa man, no? Hindi po doon yun dahil sabi nga kanya-kanyang kaloob yan. O gaya nung kaibigan ko dyan sa Rojas, Isabela, yung kaibigan kong pulis dyan, nanonood siya, no? Pinakanyang talento po ito na pinagkaloob sa atin ng Panginoon Diyos. Kasi ako po bilang si Kapernan, marami yung mga komento na dumarating. Kaya nga sabi nga rito, nagtatanong bakit natuto ako sa nagbabasa ng Biblia, gayong hindi naman ako nag-aral para dito. Saka kumbaga sa pamamagitan ng banal na kasulatan kung bakit nangyari ito, hindi po tayo tapos ng mataas na pinag-aralan. Maging ang ating mahal na guro ay hindi rin naman mataas yung pinag-aralan, pero bakit sa kanya ang gawain at siya nakakuha noong pamantayan bilang isang taong huwaran. Maganda yung mga tanong nila. Sabi nga yung mga tanong na yan masasagot po natin ng maayos. Kasi yung mga tanong ng mga tao noong unang panahon, gaya ng ating Panginoong Jesucristo at sa mga alagad, noon ang sagot nasa Biblia po, nasa banal na kasulatan. Doon mismo nakikita. Kasi ang hiwaga po, pinili ng Diyos ang mga hindi pinili ng mundo. O di po ba, hindi naman tayo pinili ng ating lipunan. Pero ang sabi rito, ang pinili, yung hiwaga. Hiwaga kasi po yan Pinili yan ng Diyos, hindi pinili ng mundo o ng kung sino pang tao. Ganun po ito. Kaya nga po, maraming hiwaga ang Panginoon Diyos na ito ay hindi maabot ng ilan. Kasi ang sabi, hindi sa talino o diploma, kundi sa Diyos ang gawa. Saan po makikita yan? Sa 1 Korinto 1:27-29. Magbabasa po tayo ng banal na kasulatan na ang talino ay hindi diploma. Hindi yung talino o diploma, kundi itong talino ay bigay ng Panginoon Diyos. Ito po sa Korinto 1:27-29. Subalit, pinili ng Diyos ang mga bagay na hangal sa mundo upang hiyain ang marurunong o mga marurunong, upang walang sino man ang makapagmalaki sa harap ng Diyos. Ibig sabihin, si Kapernan siguro pinili. No? Dahil sa tagal na ng gawain ng God Divine Government, wala namang ganito So, ibig sabihin, may natatangi na pinili ang ating Panginoon Diyos para ihayag yung katotohanan dahil yun nakasulat sa Korinto 1:27-29.
Subalit pinili ng Diyos ang mga bagay na nahangal sa mundo upang hiyain ang mga marurunong, upang walang sino man ang makapagmalaki sa harap ng Diyos. Di po ba? So, ibig sabihin, si Kapernan, bakit nasasagot yung inyong mga natatanong? Tanong ng pilosopo po yan pero kayang sagutin sa pamamagitan po ng banal na kasulatan. Kaya hindi po aksidente na mababa lang ang pinag-aralan, maging ating guro, high school, hindi nga natapos Sinasadya po ng Diyos yan, ika nga, para pag gumalaw ang Diyos, sabi ng lahat, Diyos lang ang gumawa niyan, hindi tao. Di po ba? Diyos lang po ang gumawa, at hindi po ang tao. Napakahiwaga po ng talata nung sinasabi. Dahil ang gumawa ay Diyos at hindi tao. Ang Espiritu Santo ang nagtuturo, hindi diploma. Iba po kasi yung diploma pagdating sa kabanalan. Hindi ho yung karangyaan, hindi po yung mga nakatapos ng mga pinag-aralan, kundi ang Espiritu Santo. Saan po makikita? Baka sabihin nyo, kwento-kwento lang. Sa unang Juan 2:27, ang Espiritu na tinanggap ninyo mula sa Kanya ay nananatili sa inyo at hindi ninyo kailangan na kayo'y turuan pa ng sinuman. O sino pa ang magtuturo sa akin? Na kung sino man. Ang sabi nga ron sa Juan 2:27, ang Espiritu na tinanggap kaninyo mula sa Kanya ay nananatili sa inyo at hindi ninyo kailangan na kayo'y turuan pa ng sinuman. Kaya nga po ang tagapagsalita, bakit laging sa banal na kasulatan? Kahit magtanong po kayo ng pilosopong tanong, sasagutin ko po yan sa banal na kasulatan. Kung tayo po ay nag-aral siguro ng theology, hindi ko kaya sagutin. Kasi galing sa tao italino Ito pong nakukuha ko ngayon ay sa Panginoon Diyos. Sa Juan naman, 14:26, ang patnubay, ang Espiritu Santo, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay. Sila po ang nagtuturo. Ay saan kukunin yung mga sitas na yan na pagkatuloy-tuloy? Di ba? Kaya sabi nga, bakit si Kapernan? Yun ang binabanggit. Kasi God divine government. Pamantayan bilang isang taong huwaran. 7 pamantayan, paano natin maisa sa buhay kung hindi tayo mag-aaral ng mga katotohanan o mga salita ng Diyos? Sabihin, Kapernan, matagal pa pala yan. Ginagawa ninyo. Hindi po, paghahanda na po ito Para kung pagdating ng oras kung saan ka man idala, abay kaya mo nasagutin ang mga tanong ng mga taong baluktot ang pagtatanong. Nasasagot po yan. Gaya nga po ng mga pinag-aralan natin ng mga una, bakit kailangan magkaroon ng God divine government? Simpleng sagot. Sa banal na kasulatan din. Kailangan ibalik ang pangalan ng Diyos sa kanyang bayan. Kaya God divine government. Para ngayon, sa ganon, masiguro tayo na ang tao ikikinhawa. Ang Biblia hindi lang binabasa, inihahayag ng Espiritu. Yan pong Bible, hindi basta binabasa. Inihahayag po yan ng Espiritu. Kaya kahit hindi nakapag-aral ng theology, pag hinipo ng Diyos, naiintindihan at naipapaliwanag ng buong linaw. O maliban lang kung ayaw tanggapin. Kung asa kabila siya, talagang hindi po matatanggap ang mga paliwanag sa banal na kasulatan. Ano po? Ganun po yun. Kaya po dito sa atin, sa gawain natin, ito po ay lahat ay hango sa banal na kasulatan. Tandaan niyo po yung mga sinasabi ko. Kahit hindi nakapag-aral, dahil naiintindihan at naipapaliwanag ang hinipo ng Panginoon Diyos. Sa Biblia po, halimbawa, mga hindi nakapag-aral pero ginamit. Ito po yun. Hanapin po natin.
Oh. Hindi nakapag-aral to ha. Pero hindi sila po ay ginamit. Mhm. Oh. Medyo naligaw. Sa Biblia po, halimbawa, mga hindi nakapag-aaral pero ginamit. Ito po. Halimbawa po ito ha. Mga Gawa 4:13. Nang makita nila ang katapangan, Gawa 4:13 po. Mga Gawa 4:13. Nang makita nila ang katapangan ni na Pedro at Juan at nalaman na sila ay mga taong walang pinag-aralan at mga karaniwang tao, namangha sila. Namangha po noong unang panahon. Ngayon may namamangha na rin yung mga nagko-comment ng alanganin. Namamangha, no? Bakit? Kapernan, bakit Bible ang ano? Oh, di ba? Pero nung una, nang makita nila ang katapangan ni na Pedro at Juan. Sa Gawa po yan, mga Gawa 4:13. Nalaman na sila ay mga taong walang pinag-aralan. At karaniwang tao, namamangha sila. Nagaganap po ngayon Amos 7:14-15. Hindi ako propeta, ni anak ng propeta. Ako'y isang pastol. Ngunit, kinuha ako ng Panginoon. Meron po mga ganun. Sa ngayon, bakit ako'y nagsasalita ng ganito? Nakikita ko rin yung kahiwagaan ng gawaing God, divine government. Ipinagkakaloob po Kaya lang nga naman tanggihan natin. Sinasabi nga, nasasagot ko nga yung tanong Si Pedro, mangingisda lang. Si Amos, pastor lang. Pero ginamit ng Diyos para baguhin ang mundo. Ganyan din po tayo at ang ating guro ngayon. Magaganap po yan Bakit po? Ang Diyos ang magtatawag at magbibigay ng programa. Kasi ang programa andyan Ang kailangan lang sa mga leader mabago. Makatotohanan po tayo. Alisin na natin yung pataasan. Alisin natin dito ang payabangan. Gawin po natin kung anong dapat, kung anong hinihiling ng guro siyang gawin. Dahil sa Jeremias 1:5-7, bago kita inayunan o inanyuan sa sinapupunan, ay nakilala na kita. Huwag mong sabihin, ako'y bata pa. Kilala na tayo ng Panginoon Diyos. Asa sinapupunan na lang. Kaya huwag nating sabihin na hindi tayo nag-aral. Ang Panginoon Diyos ang kumuha sa mga bagay na ito. Sa mga nagaganap po ngayon. Panginoon Diyos po yan. Kaya huwag kayo magtaka kung bakit ibinigay sa akin yan. Kaya kung may mga tanong man kayo, kaya ko pong sagutin yan. Sa programa natin. Sa Exodo 4:12, sabi ni Moises, hindi ako mahusay magsalita. Sinabi ng Panginoon, sino ang nagbigay ng bibig sa tao? Ako. Kaya humayo ka at sasamahan kita. Kaya nga po hindi tayo natatakot na bumiyahe-biyahe. Dahil lang alam ko kasama natin ni Kapernan ng Panginoon Diyos. Yan po ang totoo niya. Kaya kailangan dito sa atin, lagi tayong manalangin. Sa tuwing tayo maglalakbay, kailangan po yan. Dahil ang Panginoon Diyos, lagi nakatugay-gay yan sa tama. Gaya po ng si Moises. Hindi siya marunong magsalita. Sinabi ng Panginoon, sino ang may bibig na tao? O sino nga ba may bibig na hindi niya ginawa? Lahat po yan siya. Wala pong ibang gumawa niya kung bakit tayo nakapagsasalita. Kaya nga po, sabi ni Moises noon, hindi siya marunong magsalita, hindi mahusay. Pero ang Panginoon Diyos ang gumawa. Kaya mga kapamilya, tama lang po na hindi nakatapos si Kapernan. Siguro, hindi rin. Pero ang Diyos po namin, hindi tumitingin sa diploma.
Tumitingin siya sa puso. Yan po ang number 1. Unang Samuel 16:7. Pinili niya kami para patunayan na kapag puso o kapag Diyos ang kumilos, walang imposible. Wala pong imposible rito sa mga ginagawa natin. Magulat na lang ang sambayanan pagdating ng oras. Dahil sabi nga, hindi po kami ang magaling, ang Diyos namin ang dakila. Totoo naman po yan. Ipinagkakaloob lang po yun sa amin yung ganyan. Lalo na sa ating guro. Na kung titingnan, sabi nga nila, kung ano ng pang-insulto ang ginagawa. Pero siya ang pinili ng Panginoon Diyos. Kumilos ang Panginoon Diyos, walang imposible po dyan. Hindi po kung sino ang nagtuturo. Kaya mga kapamilya, kung sakalit meron kayong kakausapin ng mga kaibigan at mga mahal nyo sa buhay, huwag po kayong mahiya. Ang kahinaan nyo kasi, ang magiging kaluwalhatian ng Diyos. Palagi lang kayong maging mapakumbaba. Nakalagay po yan sa Korinto 12:9. Sapat sa iyo ang aking biyaya, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Bagamat mahina tayo, pero pinagiging sakdal po yan sa ating Panginoon Diyos. Nagiging sakdal po ang gawain natin. Kaya nga po sabi ko, kahit ang guro galing ng ospital, nagpapalakas na ngayon, pero hindi po siya nawawala sa atin. Bagamat ang daming pagsubok sa kanya, kahit anong check-up, di makita yung sakit, duwaga po yan. Sasalinan ng dugo. Bagamat ganon, nakakaraos din po. Kaya lagi lang po tayo manalangin. Kailangan din ng pahinga ng katawan lupa. Pero sabi ko nga, ako'y hindi napapagod. Dahil ang Espiritu Santo ang nagsasalita pagdating po sa mga gawain ito. Hindi po ako napapagod. Yan po ang lakas na galing sa Panginoon. Isipin nyo, bumiyahe ako kahapon, alas 11 ng umaga. Walang tanghalian, dire-diretso po ang biyahe. Walang hinto-hinto ng kainan yung 2 bus. Kasi pagdating mo na isang terminal, lipat, takbo agad. Pagdating ng pier, sakay barko, takbo na naman. Wala akong kain-kain. Pero andun pa rin yung lakas. Bakit po? Ang Espiritu Santo ng Panginoon Diyos. Kasama po yan ni Kapernan. Saan po makikita yan? Yan lakas na nanggagaling sa Panginoon. Isaias 40:31. Ito po ay pawang katotohanan. Dahil sa mga talata ng Biblia nanggagaling. Ngunit silang nagpapahintay o nangaghihintay sa Panginoon ay magbabagong lakas. Sila'y magsisitakbo at hindi mapapagod. Kita nyo? Kahit anong puyat po niyan. Kahit anong pagod. Tuloy po ang gawain. Dahil ang Espiritu ng Panginoon Diyos kasama po natin. Biblia po ang nagsasalita. Ang sandata kasi natin ay ang salita ng Diyos. Hindi po yan galing sa akin o kung kanino man. Galing sa Panginoon Diyos, idinaan lang po yan sa amin. Para sa inyo ito. Binibigay ko para sa inyo. Kaya lang karamihan po sa mga tao, pagka nakita nila na ganyang aralin ang sinasabi, umiiwas po yan. Umiiwas. Dahil bakit? Ang kadiliman po na sila namumuno rito sa mundo. Nuhulog siya rito eh. Kaya tuwing may mga salita ng Diyos, umiiwas. Hindi po yan nanonood. Kami lang kasi maging ang pinaka-messenger po rito eh. Ginagamit po tayo messenger. Tagahatid balita ng Panginoon Diyos. Lalo na po pagdating ng oras. Nalapat ang programa. Tanging dito lang po nyo maririnig yan sa God Divine Government. Yung pong merong
profile na puno ha. Kasi ang God Divine Government, dahil po yan. Yun lang pong sa amin na ginaganapan ngayon. Kasama ng mga tunay na It's Word. Yan po yan. Hindi po galing sa akin yung galing. Yan po ay sa Diyos. At idinaan lang po yan sa atin. Ulitin ko lang po yan. Yung nga, tayo mga messenger. Kaya ho, ang kailangan lang naman natin dito ay manalangin. Ano ang panalangin? Number 1. Bago ka tayo magsalita, gaya kanina, nanalangin. Sabi ko, Panginoon Diyos, ikaw magsalita. Samahan niyo ako sa banal na Espiritu, ng inyong banal na Espiritu sa gawain ito. Maiksi lang, pero malaman. Gagamitin ko ang 7 pamantayan. Diyan kasi ang sagot sa tanong nila. Yung 7 pamantayan bilang isang taong huwaran. Lagi, hindi po ako kinakabahan kung ano man yung sinasabi ko. Dahil alam ko kasama ko siya. Sa mga nagtatanong, gustong gusto ko yan na may nagtatanong. Gusto kasi nila marinig yung tunay na gawain. Sa dami ng scammer, nagsitambak na rito sa Pilipinas. Puro may mga membership. Dito wala. Pagbabago lang. Ang pondo, andyan lang eh. Ang kailangan lang mabago ang mga leader. Dahil ang alam ko, gagamitin tayo ng Panginoon Diyos para sagutin lahat ng inyong mga katanungan, pati na ang pinansyal. Kailangan lang po ng pagbabago. Konti lang, hindi naman lahat eh. Sabi nga ng mentor natin, andito lang siya para samahan tayo sa panalangin at sa mga gawain. Kaya lagi lang siyang nakasubaybay. Kaya lang, ibang klase yan. Hindi ko kilala. Yung nagtuturo sa akin. Kaya hiwaga. Di ba? Sabi nga niya sa akin, kapatid, nandito lang ako. Sasamahan ko po kayo sa panalangin. Kwentuhan mo ako pagkayari ng mga gawain. Sabi niya, kaya mo yan. Ang Diyos ang kasama ninyo. God bless po, sabi niya. Diyos ang kapurihan ng lahat ng ginagawa natin. Kaya kayo, huwag kayo rin kayo matakot. Dahil nakalagay naman niya sa Deuteronomio 31:6. Magpakatatag kayo. Tayo na mga gumaganap sa gawain ha. Kahit yung mga gusto palang pumasok sa gawain ito. Wala namang bayad-bayad dito. Ulitin ko, Deuteronomio 31:6. Magpakatatag kayo at magpakatapang. Huwag kayong matakot o masindak, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay kasama mo. Kaya nga po hindi tayo natatakot. Panalangin lang. Tiyak na matututo at mababago ang mga makikinig dahil ang Diyos mismo ang magsasalita sa pamamagitan natin. Ginagamit lang po tayo ng Panginoon Diyos. Yan po ang tandaan ninyo. Hindi po ito pagalingan. Nagkataon lang po na pinagkaloob sa atin yan. Kaya sana tuloy lang tayo sa gawain. Pwede nyo pong i-share ang ating pamantayan bilang isang taong huwaran. Dito po ang nagiging live ko ay Miyerkules at Sabado sa gawain. Maiksi lang naman po yan. Hindi naman po masyadong mahaba. Dahil alam ko naman na pagdating sa mga salita ng Diyos, umiilag yan ng tao. Hindi naman lahat, no? May mga iba, masisipag yung manood. Kaya ni Kabagis Jonathan Pinat, si Evelyn, Gutierrez, taga-Cagayan yata to, si Ate Evelyn. No? Sana, share natin yung mga live na yan, para mapanood ng tao. Hindi naman po lahat na, sabi nga, yung pwedeng gamitin sa gawain ito pagdating ng oras. Papakinabangan niyo po ito. No? Kaya hindi ako tumitigil. Gusto ko na patunayan. Hindi lang sa mga kasamahan ko dati, sa buong mundo, na walang imposible sa Panginoon Diyos. Dito lang po kami ng ating guro.
at mga leader ng God Divine Government, Luzon, Visayas, Mindanao. No? Nabati ko nga pala si Oscar Corcosia dyan sa Dumaguete at si Johnny Baldado. Ka-teamwork yung dalawang. Ganun din sa aking pinsan dyan sa parteng Manila, si Memel Gan. Siyempre, ang ating mahal na guro na kasalukuyan nagpapalakas sa kanyang safe house. Magandang hapon, Lo. Tuloy lang sa gawain. Hindi ko kayo bibitiwan. Ngayon pa ba? At siyempre, ganun din kay Kuya Bilo, no? Yung gumagabay sa ating guro dyan sa parteng Mindoro. Si Kajan Ray, John Ray ng Negros, saka si Pandan. Siyempre, si Kuya Arnel, Los Santa. Ganon din kay Ate Celine. Masisipag na mga sa gumagawain. Siyempre, yung mga kasama namin dyan sa Mindoro, nagaling pa Negros, sila Madam Jubina. Ganon din kay Marivic Alisna. Pero di naman natin pinaalis. Siyempre si Aisa. No? Aisa Gutip. At pakatatag lang tayo. Bagamat ako po ay pinatitigil ng mga mahal ko sa buhay. Sabi ko ako kahit hindi po maghanap buhay ay buhay. Dahil may mga trabaho, mga bata. Kaya lang, yung gawain ko po at ginagawa ko hindi po para sa sarili ko. Kaya ko nga sumuporta sa gawain niya, sa pangailangan ng guro. Kahit di magtrabaho, kaya. Kaya lang, pag tinigilan ko to, paano umaasa sa akin, lalo ng bayan. Kaya hindi ko po ito iiwan. Sabi ko nga sa kanila, bagamat kaya nyo akong bilang may edad na rin, bigyan ng sapat na pangailangan, hindi yun ang habol, kundi ang taong bayan. Masagip sila sa kahirapan, magkaroon ng magandang kinabukasan, at siyempre mapasok sila sa pamantayan bilang isang taong huwaran. Ilan naman po ang susi. Ano po, kaya yun lang. Kita-kita ulit sa susunod. Binabati ko pala yung aking mahal na pamangkin dyan bago ako magtapos sa Maria, si Lovely Virgo. Siyempre si Inces at dalawang apo. Ganon din sa akin mga kapatid na nagpipigil sa akin dito. Dahil nga naman maganda ng buhay, pero bakit nagaganto pa? Hirap. Pero ganun pa man po sa Diyos to Ito naman yung tulugan ko, kubo. Ito pa rin yung dati. Kasi walang iskam po rito. Ito pa rin Wala pa nun hanggang ngayon. Panahon pa ni Haring Kulaong. Ito pa yun. Hanggang ngayon. Pero sana, tumigil na tayo sa pamimera sa tao. Tiis lang. Pagkakalobyan ng Panginoon Diyos para sa atin. Magandang hapon po sa inyo lahat at salamat po bago ako magtapos ako nananalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa iyo. Matapos po ang gawain ngayong araw na to. Tulungan niyo po Ama na makarating ito sa mga taong kinakailangan namin para makatuwang namin sila sa gawain ito. Para matapos na po ang kahirapan ng bansang ito. Lagi niyo palakasin ang aming guro. Patatagin niyo ang kanyang katawan. Bigyan niyo po siya ng tatayang kapangyarihan galing sa inyo. Para lubos niya kami lagi mapangunahan sa gawain ito. Patawarin niyo Ama naman ang aking mga pagkakamali at pagkukulang sa iyo. Sa pangalan po ni Jesus, dakila namin ito. Amen. Salamat po. God bless.